Lumutang sa isang investigasyon, malakihang investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa pala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labang na tang with evidence. So ito ang ating linas chika-chika ngayon ha. Kasi maraming naghahanap kay Orly Gutesa. Sabi ng iba, nagtatago, tinago. Yung iba nga, na chika na merong gustong pumatay kay Orly Gutesa at nahuli na daw di umano ang gustong tsumugi kay Orly Gutesa. Nako mga kapipig, eto na. Sabi ng isang apong retired, isa itong Marines na retired na yata ito kabibig. Parang may connection ito kay Orly Gutesa. Parang may alam din ito kung saan si Orly Gutesa, kung ano ang latest development kay Orly Gutesa. Sabi niya, lulutang si Orly Gutesa sa tamang panahon at hindi ito mag-recount ng kanyang statement. Lalaban si Orly Gutesa. Ako, paano yan? Hindi pa nga lumabas ulit si Orly Gutesa. Sinisiraan na. Nung una, yung pineke ang perma ng abogada. Tapos sinisisi or parang pakakasuhan si Orly Gutesa kasi siya ang nagpeke ng perma ng abogada. Tapos, pwede pang madamay si Senator Marcoleta. Di ba mga kapipi? Tapos, ang chika pa ni Senator Marcoleta yung mga CCTV videos kung saan pumunta si Orly Gutesa sa kanyang opisina sa Senado, pinakuha pa, tinitingnan, iimbestigahan. So, anong point nyo? Sabi ng iba, nako, gusto lang talagang masira si Senator Marcoleta. Kasi marami namang ayaw kay Marcoleta. Ay gusto nang masira, lalo na yung mga taga-ABS-CBN. Oo, maraming galit kay Marcoleta dahil napasara ang ABS-CBN. One of the factor na napasara ang ABS-CBN, it's because sa mga revelasyon ni Senator Marcoleta. Yung iba, super good until now. So ito kabibigay, ito yung video ng isang apong retired. Pina-follow ko talaga to. Retired Marines to. Kung saan meron siya mga pasabog. At meron siya mga explanation hinggil kung nasaan na si Orly Gutesa. Opo mga kabibig. Panoorin nyo ang video at malalaman mo kung ano ang nangyari kay Orly Gutesa. Magtra-traidor ba si Orly Gutesa kina Marcoleta? Darating ba si Orly Gutesa kasi malapit na ang pagbukas ng Senate Blue Ribbon Committee na ang mamumuno ulit ay si Senator Ping Lacson? At ang tanong, sino pa bang ibang witness ang pupunta? Baka merong additional witness at masyak lang si Ping Lacson. Eto, kung ako si Ping Lacson ba? Kung ako lang ha, later on na yung kabibig, watch this video. Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malakihang investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling.
Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan ng mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o ng mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na't may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate, hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, huwag. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Okay? Hurra! Napanood yun na kami, Big. O, diba? May mga, yung mga trending information. Pero kabibig ha, kung ako si Ping Lacson, no, mas pangalagaan ko itong si Gutesa. Opo. Parang si Ping Lacson is against kay Gutesa. Yun ang nakikita natin eh. Dapat sana, ito ha, resource person natin to sa Senado ha, posible ito makapagbibigay linaw sa korupsyon, sa flood control, tutulungan natin ang taong ito ha, aalagaan natin, i-secure natin. Kasi pwede na ang taong ito ay nagsasabi ng katotohanan. Kasi under investigation pa to, pero ang ginawa ni Ping Lacson is para yatang kontra siya kay Orly Gutesa. Para yatang sinusunog na niya ang affidavit ni Orly Gutesa at pinagmumukhang sinungaling. May taong nasa likod ni Orly Gutesa. Siya ang chairman eh. Diba? Pagbigyan niya ang tao na magpresenta ng mga dokumento at iba-iba pa. Kaya nga kabibi ipatawag si Orly Gutesa. Pero sabi ng iba, ramdam ko kabibig parang hindi ayos. Parang walang amor kay Ping Lacson si Gutesa. Ay, tignan natin kabibig. Yun kasi nangyayari ngayon eh. Ramdam ng mga tao eh. Parang hindi pinoprotektahan si Gutesa. Parang yatang pinamumukha sa sambayan ng Pilipino si Gutesa ay sinungaling. Yung statement niya ay gawa-gawa lang. Lalo na nung na-mention niya si Martin Romualdez at Zaldico. Ganun kabibig ba? Eto ang komento ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni Apong retired. Hindi kasi nila alam ang once a Marine, always a Marine top. There is a difference between nagtatago to avoid being caught if the person is fugitive, while the other time is taking refuge for his own safety to get out of danger. Marines talaga. Tell it to the Marines. Hurrah! Salute to Major Gutesa from Major Santos. Ang daming mga supporters ni
Gutesa, the few, the proud, the brave Marines. Not all men are created equal. Only the finest becomes Marines. Yan ang tandaan nyo. Tama po sir, walang tao na isasakripisyo ang buhay niya pati na ang pamilya niya kung hindi totoo ang mga sinasabi niya. Ex-military din po akong asawa ko kaya naniwala ako kay Master Gutesa from Violeta Rubio. Si Pinky Lou ang nataranta na maghanap ng butas kay Orly Gutesa. Hindi niya alam, Marines to. Atat na atat si Baliling at Bonjing na hanapin si Gutesa para patahimikin. Ano ba yan? Tama nga naman ang sinasabi niya na hindi nila kukonsintihin ang mali at hindi siya pinapangalagaan ng mga Marines na active. Manapa sa mga retired, tutulungan siya. Sige po, tulungan niyo po si Major General Sergeant Gutesa. Alagaan niyo po siya dahil sa kanya nakasalalay ang katotohanan. The few, the proud, the Marine. Brotherhood is not just a word. It is a total dedication to each other. Marines lang ang may bayag at sure sila ang may tapang at may kakayahang magbulgar sino ang mga mastermind sa anomalya ng flood control projects. Orly Gutesa, galing mo, mabuhay ka. So ito yung mga ito yung mga statements nila ba? Huwag mong sabihin na hindi nagsisinungaling dahil sa Marines yan itao pa rin yan at may kahinaan bilang tao, sabi ni Andy Lizano. At huwag mong sabihin na basta Marines nagsasabi ng totoo. Huwag kang manggatong para mag-aklas ang ibang Pilipino. Huwag ka nang makisawsaw. Ipaubaya na natin sa kanila kung ano man ang kahinatnan ng investigasyon. Pero sa pahayag mo, walang Marines na sinungaling. Bakit lahat ba ng Philippine Marines kilala mo? Siguro tama sabi mo na walang Marines na sinungaling sa iyong mga kasama. Napakaraming Marines para masabi mo ang kanilang ugali. Kaya tama na huwag mo nang husan ng gasolina ang apoy at baka lalong maglala. Inuulit ko, hindi ako naniwala sa pahayag mo. May hindi aniwala from Andy Lizano. Sinagot ni Apong retired, ako din naman, di ako naniwala sa sinasabi mo, Andy Lizano. Yan ha. Andy Lizano, di mo gets yan yata tol. Ang sabi niya, kilala niya ang tao. Sa bintang mo ngayon na sa iyo ang burden of proof at patunayan mo ngayon na ang totoo yung nagsasabi mo. Kumbaga, ang kwento mo pang marites. Ang kwento ni Apong ay direct knowledge. Mas pipiliin mo ang paniwalaan ang mga sarili mong imahinasyon kaysa nasa harapan mo na ang totoong tao na nagsasabi sa iyo. So hanggat di mo mapatunayan na sinungaling sila, martis ka lang sa pananaw ng iba. Ayan mga kabibig. Yan ang mga argumento ng mga netizen na they're talking about this information na isinambulat ni Apong retired. Andy Lizano, wala kang hearing comprehension. Makinig ka mabuti sa sinasabi ni Apong. Hindi ho pangagatong yan. Ang sinasabi lang niya na maraming nalalabasan mga fake news against Sergeant Gutesa. Kaya nilinaw niya na hindi siya natatago at lalabas sa tagdang oras kung kinakailangan. Siyempre, gusto nilang i-discredit at ipapalabas na nasisinungaling si Sergeant Gutesa kasi mga malalaki tao, tao ang involved sa kanyang sworn statement. Ay tama mga kabibigan. So yun lang kabibig ang ating Latest Lebak-Lebak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Grabe ha. Sinisiraan talaga si Sergeant Gutesa. Pati si Marcoleta sinisiraan. Pati si Marcoleta, may mga Facebook fan page na ninira sa kanila. May mga Facebook fan page na talagang inatake, na nagsalita na si Gutesa, na sabi ng Facebook fan page na ito na pinipilit siya ni Marcoleta at ni defensor na gagawa ng statement na puro kasinungalingan ng mga statements. Yun mga kabibig. Diba? In fact, natugma sinasabi niya sa mga sinasabi ng taga DPWH na laktawan lang si Romualdez. Nakakabigla nga naman pagkabanggit kay Romualdez, biglang tinigil ang investigasyon. Tapos yung dating Deputy Speaker, grabe, may mga hidden yaman. Paano kaya ang speaker? Diba? So yun mga kabibig ang ating Latest Lebak-Lebak for today. Ano ang inyong komento, reaction hinggil sa issue na ito? Na ang tanong,
nasaan si Orly Gutesa at kailan lalabas si Orly Gutesa. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sa sa mga maapektuhan ng bagyong Tino, ingat-ingat lang po. Sana nakaready na po tayong lahat. At sana safe lang po tayong lahat. Bye everyone. See you next time.